Kinuha na siyang cashier ng tao ko doon sa mall. Hindi niya alam na anak ko na may-ari ng buong mall na pinuntahan namin kahapon. At isa din sa business namin yung bookstore na pinasukan niya. Dinala ko siya sa bookstore na pinapasukan niya para kamustahin siya. O Liam, napadalaw ka? Wala. Gusto lang kita kamustahin. Ito, okay naman ako sa trabaho ko. Thank you nga pala sa pagreto sa akin. Wala yan. Bakit nga pala ikaw? Ay mo maghanap ng trabaho bilang part-time? Tinatamad kasi ako. Hay naku, kung hindi ka magiging madiskarte sa buhay, wala kang mararating niyan. Hindi mo sure. O siya, mauna na ako. Good luck nga pala sa work mo dito. Sige, thank you ulit. Tumagal na siya doon ng 2 linggo at hindi ko na siya masyado nakikita dahil nagiging busy siya doon. Kadalasan din siya nag-overtime para sa dagdag sweldo niya. Kaya bumisita ako doon para bumili ng libro at para makita din siya. Good morning po, sir. Oh, Liam, ikaw pala yan. Napadalaw ka. Hindi. Bibili lang ako ng libro. Sus, ikaw? Nagbabasa ka ba ng libro? Oy, nagbabasa naman ako. Sige, sabi mo eh. Napapadalas ako ng pagpunta sa kanya at aaminin ko na din sa sarili ko. Nagugustuhan ko na siya. Kaso, nahihiya ako magsabi kaya halos kada linggo bumibili na ako ng libro sa kanila. Papadalas ang pagbili mo dito ah. Binabasa mo ba yung binibili mo? Oo naman. Ba't ko di babasahin? Hindi ako naniniwala na binabasa mo. Bakit naman? Basta, alam kong hindi mo binabasa yung mga libro. Ewan ko kung anong ibig sabihin niya dun. At di ko din alam kung paano niya nalaman na hindi ko talaga binabasa yung mga libro. Pero bukas na bukas, aamin na ako sa kanya. Aamin na ako na gusto ko siya at kung sino talaga ako.